DZRH Usapang Legal kasamang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ano ba yun? Usapang Legal. Oy, ngayon po ay 6 sa buwan ng Nobyembre. Birthday sana ng nanay ko ngayon eh. Kung hindi niya kami iniwan 2 years ago, dapat birthday ni nanay eh. But anyway, sa lahat po nang nagsaselebrate ng kanilang kaarawan, happy birthday po sa inyo. At sana po ay nasa ligtas kayong kalagayan, gayon din ating mga kababayan. I understand, medyo marami-rami pa yung hindi pa, ay yung mga missing pa dyan sa mga naapektuhan ng pagbaha dyan sa Central Visayas, at di pa pang mga areas na naapektuhan ng bagyong Tino, no? Sana po ay ligtas kayo at sana yung mga na-missing pa ay hindi lang talaga malocate pero nananatiling buhay. So pag po kayo ay nadeklarang missing at kayo ay naman at nakita nyo naman po yung o kaya ay kayo ay alive and kicking, magpakita na po, magparamdam na po agad kayo sa inyong mga kamag-anak, ha? Baka masama kayo sa maideklarang presumptively dead. Usapang Legal. Kapag ka po deklaradong presumptively dead, pwede na pong mag-asawa ang inyong partner, no? Kahit kayo ay kasal pa. At the same time, pwede na pong mag-settle ng estate ninyo. Kaya wag po kayong wag po kayong magtatago-tago. No? Magparamdam na kagad sa inyong mga kaanak. Anyway, meron na naman pong isang bagyo, kaya maghanda pa rin ang ating mga kababayan sa mga lugar na tatahakin ng papasok na bagyo. Usapang Legal. Para po sa mga gusto pa ring tumulong, available po ang ating DZRH or MBC Operation Tulong na pwede nyong paglagakan ng inyong tulong para maipahatid sa mga nasalanta ng bagyo at in the past, yung nasalanta pa rin yung mga naapektuhan ng lindol dyan sa Cebu specifically. Kung kayo po ay magdo-donate, tiyakin po ninyo. Kung hindi man po dito sa DZRH or hindi sa MBC, tiyakin po natin legit yung ating mga paglalagakan ng ating donasyon or yung pagdadaanan ng ating donasyon para hindi po masayang, ha. Pero I encourage dito na lang po sa MBC Operation Tulong para po sigurado na makakarating. Dahil with or without sakuna, meron man o walang kalamidad, nagpapatuloy po ang pagtulong ng ating Operation Tulong sa ating mga kababayan. Usapang Legal. Anyway, ang ating pong talakayan tonight ay continuation ng ating naging discussion ng Tuesday. Kasi nung Tuesday, ang diniscuss po natin ay una kung yun bang retirement benefit, ito ba ay maituturing na conjugal property, binanggit na po natin na yes, dahil po kasama ito sa mga dinideklara na conjugal property. Ngayon naman, may kinalaman po sa mga alahas. Napakarami po sa atin mahilig sa mga alahas. Ako naman kasi guntong parakale, mawalay hindi bale. Pero marami sa atin, mga kababayan, na sinasabi nila, next to lupa, kasunod ng lupa, maganda din na investment ay ang alahas dahil madaling i-dispatcha. At the same time, maari mong itago. Kapag ka nagmanahan, pwedeng hindi ideklara. Ganun ang ginagawa ng ating mga kababayan kasi mostly undocumented naman ito, hindi naman ito nirerehistro, although meron po kasing personal properties na nirerehistro din sa ilalim ng batas, pero sino ba naman sa atin ang mga nagre-rehistro nito, Kaya yung iba, ang ginagawa nila, investment ang mga alahas. Lalong-lalo na yung mga nag-a-abroad, hindi po ba? Usapang Legal. Mahal ang Japanese gold. Mahal ang Saudi gold. Mahal din ang Italian gold, ano pa ba? Sino bang mga mahihilig mag-alahas dyan? Kasi, ano bang mas mahal ngayon? Odette Oxales, magkano na ba ang gold ngayon? Pero other than that, hindi lang po gold, kundi yung mga relo. 'Di ba? Yung mga pre-owned, 'di ba? Usong-uso din yung market para sa mga pre-owned na relo. Ang daming nangongolekta diyan Si attorney ano ang pangalan ni attorney, yung dati si
Ano na nga ba yung isa, may kasama kami ditong attorney dati, nangungulekta, nagba-buy and sell siya ng relo, no? At yung mga iba pa, talagang collection nila, no? Yung mga relo, ano sinabi ng mga Rolex dyan? Hindi lang yun. Usapang Legal. Ang tanong ngayon, kapag kayong mag-asawa o mag-partner ay nag-adhika at yun ang pinili ninyong investment, ang alahas, no? Yung purse, yung mga bags, no? Nakamamahal. Sinasabi nga nila, isang Pinay, sabi ni Dr. Vicky Bello, isang Pinay daw ang number 1 na buyer, no, ng Hermes, no? Tapos Pinay din ay number 1, tama ba ako, Sofia Gans, number 1 buyer ng YSL, Pinay din, si Miss Heart Evangelista daw. Usapang Legal. Kung kayo po ang nangungulekta naman ganito, ginawa ninyong investment ang alahas, no? Paano ba nga ba kung kayo ay maghihiwalay na, no? Paano ang treatment nito? Usapang Legal. O kung hindi man kayo naghiwalay, nawala ang asawa ninyo, so paano, kasama ba doon sa ililiquidate, no? Kasama ba sa settlement ng estate ng lahat ng mga ari-arian, no? Yung mga alahas na napundar during the marriage or even before the marriage. Usapang Legal. Yan po at iba pa ang ating tatalakayin tonight. Kaya naman if you have questions, 0919-282-6485 o kaya naman po sa DZRH TV 4K live stream sa YouTube bilang comment at sa DZRH News, DZRH News Television, Facebook pages bilang comment sa ating live feed tonight. Usapang Legal. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng mga nanunood, nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo, no? Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ha. And if you have questions related sa ating discussion tonight, pwede po kayong magtanong. Nakahanda po akong sagutin yan about sa aking makakaya. Yan. Ang tanong, hello po attorney, mag-ask lang po about sa sino ang may-ari sa mga jewelry. Ang plural form po ng jewelry ay pieces of jewelry. Hindi po siya nagiging jewelries, na? Ng jewelry pag nagkahiwalay na. Nung nag-Saudi po kasi ako, mga alahas po ang madalas ko ibigay sa asawa ko dahil yun po ang hilig niya at wala naman kaming anak. Ako naman po ay may watch collection na kahit yung iba po ay pre-owned ay mataas pa din ang value. Bale yun lang po ang napundar namin. Since naghiwalay na po kami, paano ba kami magpaparte? Gusto niya kasi ibenta yung mga relo ko kasi mas malaki daw ang halaga. Usapang Legal. Ang tanong ngayon, ano ba ang treatment sa alahas? At ito bang relo? Ito ba ay itinuturing na jewelry? At ano nga ba ang treatment dito ng batas? Usapang Legal. Noon pong last Tuesday, tinalakay po natin lahat ng mga bumubuo or ano nga ba yung bumubuo ng community property o yung tinatawag nating conjugal property or conjugal assets. No? Kapag ka po kasi lahat ng mga properties na binanggit na natin, lahat ng properties kung kayo po ay kinasal August 3 or mas bago-bago pa, on or after August 3, 1988, kung kailan nag-take effect ang Family Code, I'm sure na-master na po ninyo ito dahil paulit-ulit natin na binabanggit. Kung kayo po ay ikinasal on or after August 3, 1988, kung kailan nag-take effect ang Family Code, ang default, or ibig sabihin automatic po na ating property regime, no, na yung sasaklaw sa ating mga ari-arian ay absolute community of property. Dahil kung wala po tayong prenuptial agreement. Usapang Legal. Prenuptial agreement, as the phrase implies, no, ay yung pong kasunduan na sasaklaw sa inyong mga ari-arian na ginawa, no, in writing po ito ha, ginawa, pinirmahan ninyo, napagkasunduan ninyo in writing bago pa kayo ikasal. No? At ito pong prenuptial agreement na ito ay inirerehistro sa civil registrar. Usapang Legal. Naka-annotate po yan ha. Kaya po yung usapin po ng hindi pagdedeklara sa SALN na meron silang separation of property, no? Senator Jesus Codero at Miss Heart Evangelista ay nagiging issue po ngayon. So,
Ayan. So, yan po ang ating tatalakayin tonight. So, yun pong community property, or in other words, no, yung conjugal properties, ibig sabihin pagmamay-ari ninyo ng mag-asawa, no, na na-acquire ninyo bago pa kayo ikasal at during kayo ay kasal na, basta po yung, except po yung maliban po sa mana na tinanggap nung kayo ay kasal na. No? Hindi po kasali dito yung iba pong usapin yung tinanggap bago kayo ikasal. Yung tinanggap ninyo bago kayo, yung tinanggap ninyo nang kayo ay kasal na, yun lang po ang hindi kasali doon sa absolute yung community property. No? So ibig sabihin, kung kayo ay nagmana bago pa kayo ikasal, no? Pati na rin yung lahat ng mga napundar ninyo bago kayo ikasal at wala naman kayong prenuptial agreement at ikinasal kayo on or after August 3, 1988, ay lahat po yan ay mga ari-arian ninyong mag-asawa. Usapang Legal. So again, no, inuulit ko po, ang tanging hindi kasali sa pagmamay-ari ninyong dalawa, no, ay yun pong mana na tinanggap ng kayo ay mag-asawa na, o kaya naman, no, merong donasyon sa inyo na eksklusibong ibinigay sa iisang asawa lamang. Halimbawa, si tsahin ko, no, may asawa na ako nung ang auntie ko, no, ang tsahin ko, dahil generous siya sa akin, may binili siyang property, i-donate niya sa akin lamang. So sinasabi po, yung mga gratuitous properties obtained by gratuitous title na natanggap during the marriage, yun lang po ang eksklusibong property ng tumanggap dito. Usapang Legal. Ayan. Paano naman po, no? Yung alahas, attorney, pambabaeng singsing, no? Akin ito, hikaw, hindi naman naghihikaw ang asawa ko, Yung aking necklace, pambabae po ito, O bakit mapupunta sa kanya? Sabi po kasi sa batas, yung mga excluded sa community property, yung mga personal and exclusive use ng either spouse, gayon din yung mga obtained by gratuitous title, obtained during the marriage, yun po ang eksklusibong pagmamay-ari. Pero, no, hindi po kasali doon sa mga exceptions na yon yung alahas. Usapang Legal. Nangangahulugan na ang alahas po ay conjugal. So therefore, kahit pa yan ay pambabae, hikaw, kahit pa yan ay pendant pambabae, kahit pa yan ay singsing pambabae, may-ari din yan si Mister. Usapang Legal. Kaya yung mga regalo-regalo dyan, huwag ka magre-regalo ng ganyan kasi eksklusibo lang niya yan. Pag naghiwalay kayo, hindi. Yun pong alahas, conjugal po, kayong dalawa ang nagmamay-ari. So, advantage sa mag-asawa yun. Usapang Legal. Oh, now you know. So ano nga ba ang treatment doon sa doon sa relo? Ang relo ay itinuturing po na alahas. And therefore, conjugal po ito. Usapang Legal. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, Teresita Atienza, Jerry Sumagaysay, Kenneth Arevalo, gayon din sa iyo, Ricardo Messina, si Gael Enriquez, namiss na kita Gael, si Melvin Letrodo, magandang gabi, at yung iba pang mga nanonood sa atin sa iba't ibang panig ng mundo, magandang gabi po sa inyong lahat, at magbabalik pa po tayo, ilan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo. DZRH Usapang Legal, kasama po ang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco, tinatalakay natin tungkol sa mga alahas. Hindi po yung mga gintong paralakale, mawala hindi bale, yung mga totoong alahas na may value. Kasama na po dyan ang relo, no? So, again, kung ang alahas po, no, ay nabili bago pa ikasal, pagkatapos wala naman kayong prenuptial agreement, no? Ibig pong sabihin, yun po ay pagmamay-ari ninyong mag-asawa. Yung nabili ninyo nung kayo ay mag-asawa na, no? Kung walang prenuptial agreement, kayo pa rin po ang nagmamay-ari. Pero Miss Teresita Atienza, kapag ka po may prenuptial agreement o may kasunduan kayo like total separation of properties, no? Complete separation. So yun po ang gagabay sa inyo. O kung meron naman kayong
conjugal partnership of gains, no, ang inyong kasunduan. So lahat lang ang magiging pagmamay-ari lang ninyong mag-asawa yung mga properties na binili ninyo during the or na-acquire ninyo during the marriage, at yung mga fruits ng exclusive properties ninyo na hasasama doon sa conjugal partnership of gains. Usapang Legal. Yung personal na pera ng husband or wife before marriage, conjugal din kung walang prenup. The answer is yes. Lahat savings bago kayo ikasal, no? Kayong dalawa nang nagmamay-ari. Kaya kung ikaw ay marami kang pera nung bago kayo ikasal, pagkatapos batugan ng napangasawa mo, ikaw lang ang dala ng mga ari-arian sa inyong mag-asawa, medyo lugi ka doon. Lugi ka doon sa mga ari-arian. So, yun yung alanganin. Usapang. Kung may prenup at maraming investment ang wife before the marriage, paano yung kita ng investment after marriage? Conjugal ba yun? Ano po ba yung inyong arrangement? Kung conjugal partnership of gains ang inyong prenuptial agreement, kasi tatlo po ang posibleng property regime. Total separation. So, ang total or complete separation, ang kanya ay kanya, ang iyo ay iyo, wala kayong pakialaman, no? Kakain kayo sa labas, medyo weirdo. Bayad mo yung sayo, ha, bayad ko yung akin. Kung ayaw, pumayag na manlilibre, no? Pero kung conjugal partnership of gains po, lahat ng mga investments, pera, ari-arian, bago kayo ikasal, again, kung conjugal partnership of gains, no? Lahat ng properties na na-acquire bago ikasal ay kanya-kanya ito, no? Kung sino ang may-ari nito, yun ay kanya kahit mag-asawa na siya. Pero lahat ng kinita, no? Nung kayo ay nagsasama na, nung kayo mag-asawa na, yun ay bahagi ng conjugal assets. Pero yung investment, ang may-ari nun, kung sino ang nag-invest. Kung conjugal partnership of gains, ang inyong property regime. Usapang Legal. Magandang gabi sa iyo, Peter Albia, gayon din sa Mirna de la Cruz, kay El Enriquez, Michael Manalo sa Las Piñas, Rexon Fernandez ng Cayapo, Nueva Ecija, CJA Fernandez, Tita Ami Miraflor Garcia, Magdalena Martin. Uy, si Tita Ami, nanood ng concert ng Engelbert. Magandang gabi, Attorney Red Hularbal, and of course, Ma'am Linda. Suki nating tagapakinig si Ma'am Linda Hularbal. Magandang gabi din po, Eduardo Narvaez, si Marites Liedo, Suki Yang Ventura sa Pasonangka, Zamboanga. Magandang gabi po sa lahat ng mga taga-Kanukutan, Pasonangka, Zamboanga. Gayon din sa inyo, Magdalena Martin at Loida Sacramento. Mga taga Santa Rosa City sa Laguna. Magandang gabi po sa inyong lahat. Usapang Legal. Ayan, ipagpatuloy po natin. So yung question kanina, before we yung earlier question, yung tungkol sa sino kailangan bang magparte, the answer is yes. Lahat ng alahas, kasi alahas lang ang napundar nila lahat ng alahas na naipundar nyo, pati na din yung savings, mga pera, yun ay pagkahatian ninyo dapat. Usapang Legal. O kahit yung relo, yan. Pwede naman kasing ang gawin nyo, i-compute nyo kung ayaw mong ibenta, edi uyanan mo sa kanya. Halimbawa, dahil mas malaki yung value ng mga relo, no, kesa doon sa mga lahas na napunta sa kanya, edi halimbawa ay kalahating milyon ang halaga ng mga relo. Parang kaunti yun. Kalahating milyon ang halaga. Sa relo lang ata yung kalahating milyon. No? Halimbawa ay kalahating milyon. Doon lang tayo dahil yun lang alam ko. No? Kalahating milyon ang halaga ng relo. Tapos halimbawa ay 300,000 ang halaga ng alahas, di dapat 3 plus 5 is 8. So dapat ay tig 400,000 kayo ng halaga. So uyanan mo na lang kung halimbawa kalahating milyon ang halaga ng relo, di uyanan mo lang 100,000 sa kanya para quits na kayo. Usapang Legal. Madali po yung pagkasundoan basta kayo ay nagkakaunawaan. No? Ang importante lang dyan ay open-minded kayo pareho. No? Para po kayo ay ma-resolve ninyo without going to court. Usapang Legal. Although mas maganda, didiretso po kayo sa korte, pagkasundoan na ninyo yung mga properties ninyo. Pagkatapos yung, in terms of yung status ninyo bilang mag-asawa, mas mabuti, no? Kung kayo po ay, at
kung halimbawa wala na talagang pag-asa pa na kayo ay magkabalikan o na magkasundo pa, mas maganda na po na kung may basihan o may ground, mag-file na kayo ng annulment or declaration of nullity of marriage. That way, pareho na po kayong malaya sa isa't isa. Usapang Legal. Again, no, yun pong community property ay binubuo po ng lahat ng ari-arian na na-acquire before and during the marriage, maliban na lamang sa manang tinanggap nung kayo ay kasal na. Hindi po kasali sa community property yung mga personal effects, exclusive use ng isang spouse maliban sa alahas. Dahil yung alahas, again, yun po ay community property. Kung halimbawa po, no, ang isang tao ay nagkaroon ng pangalawang asawa dahil hiwalay na sila at legal, no, dumaan sa proseso ang kanilang paghihiwalay, ibig sabihin annulment or declared void ang marriage, o kaya naman ay byudo or byuda na pagkatapos nagpakasal muli, no? Yun pong mga properties na na-acquire bago ang pangalawang kasal ay hindi kasali sa community assets, no, ng pangalawang marriage dahil inire-reserve po ito sa mga tagapagmana or legitimate descendants or sa mga anak doon sa first marriage. Usapang Legal. So I hope that is clear. Thank you very much sa mga questions ninyo. Sana wag mag-aasawa ng batugan kahit pagwapo yan, sabi ni Gael. Tama, dapat po ay tayo ay nagjo-due diligence din pag tayo mag-aasawa. Kaya lang kasi mahirap, no? Mahirap po kahit anong gawin mo, no? Talagang kung napunta ka sa hindi kaayusan, ganun talaga, no? Risk talaga ang pag-aasawa. Usapang Legal. Peter Albia, magandang gabi sa'yo. Now, next question please. Okay, good evening po, attorney. Tanong ko lang, ako po ay dalang anak ng nanay ko bago siya napakasal sa pangalawa niyang asawa. Namatay na po yung nanay ko. Nakapag-asawa uli ang stepfather ko, may mga anak na siya ngayon sa pangalawa niya na asawa at kasal po uli sila ng bago niyang asawa. May karapatan po ba ako sa mga binibenta nila na ari-arian? Sana po ay masagot niyo po ng maayos. Salamat po. Usapang Legal. Ayan, ang tanong, no? May karapatan ka ba kung nagbibenta ng property yung nanay mo o tatay mo at ang stepfather mo, no, or stepmother mo, no? The answer is kung yan po ay pagmamay-ari nila at pareho at buhay pa naman yung magulang mo, wala ka pong wala ka pong karapatan, no, doon sa property na yun. Ngayon, kung halimbawa po noong yung unang yung tatay mo na namatay, no, ay nang namatay ang tatay mo, ang nanay mo o kayong mga magkakapatid ay hindi nagsettle ng estate ng inyong ama, ng inyong tatay. Kung halimbawa po merong idinidispatcha na nabibilong doon sa first marriage, ay hindi po ay ibig pong sabihin ay may say ka po dapat doon. Bakit? Kasi tagapagmana ka ng tatay mo Nung namatay yung tatay mo, dapat sinettle muna yung estate para malinaw na kasi naging tagapagmay-ari ka bilang isang tagapagmana, naging kapwa ka tagapagmay-ari ng mga properties na napundar nila ng nanay at tatay mo. Except na, syempre, yung share mo ay mas maliit kumpara doon sa porsyento ng nanay mo dahil mapupunta pa yung kanyang share doon sa community assets at saka yung kanyang mana. So, dapat ay sinettle muna ninyo. Usapang Legal. Ngayon, kung ang idinidispatcha ng nanay mo at ng kanyang pangalawang asawa ay mga properties nilang dalawa, wala ka pang karapatan doon. Nagkakaroon ka lang ng karapatan pag yung magulang mo ay namatay, doon ka lang magkakaroon ng karapatan sa share niya sa community property. Usapang Legal. Pero yung habang buhay pa siya, yung pundar nilang mag-asawa, wala kang karapatan doon. Usapang Legal. Now, next question please.
Leo Havares, magandang gabi sa'yo. Sabi ni, text message, "Good evening po, attorney." All caps ito. "Our mother passed away in 2014 and my dad remarried in 2015 and he died just early this year. We would like to sell the house which my parents bought when we were teenagers. My question is, does my stepmom, who was married to our father, have a share in the property?" Pasensya na po, nakakaps. Message ko para po mapansin ninyo. Ayan. Usapang Legal. Yan. So, ang tanong, may karapatan daw ba? Okay. Ang tanong, ang nanay niya ay namatay ng 2014 at ang tatay niya ay nag-asawa. Ang bilis mag-asawa ni tatay. Noong 2015 ay nagpakasal ulit si tatay. Tapos namatay siya early this year. So gusto na nalang ibenta yung property, no, na pagmamay-ari ng kanyang mga magulang. So ang tanong ay yung stepmom daw ba niya na married sa kanyang tatay ay may share doon sa property. Una po, yun pong mga properties na na-acquire during the first marriage ay dapat ay na-settle, no? So kung isa-settle po ito, so 50-50 po dapat si nanay at saka si tatay. So dapat po yung share ni nanay, no, na namatay noong 2014, yun po ay pinaghati-hatian ninyo bilang mana, no, sa pamamagitan ng pagsesettle ng estate ni nanay. So yung kalahati po ng mga ari-arian na na-acquire nila ni tatay ay kay nanay po yun at naging partihan dapat sa pamamagitan ng pagmamana ninyong magkakapatid at saka ni tatay. Si tatay, entitled siya doon sa kalahati, hindi bilang mana, no? Dahil siya po ay kapwa may-ari bilang, sabihin na natin na bahagi ng community property, yung share niya po doon. Ngayon, yung 50% na ito, no, na pagmamay-ari ni tatay, plus yung share pa niya doon sa mana, doon sa another 50, sa kalahati na napunta kay nanay, na pinaghati, parte-partehan ninyong mga magkakapatid, yun po ang napunta kay tatay. Now, nung namatay po si tatay, sinasabi po kasi ng batas, kapag ka po merong anak sa unang pamilya, merong lehitimong anak sa unang pamilya, lahat ng properties na na-acquire bago pa ang second marriage ay nire-reserba para sa mga anak. Ngayon, so bagaman at nakareserba po ito sa inyo, ito po ay pagmamay-ari pa din ni tatay na paghahatian bilang mana ninyo mula kay tatay at makikiparte po dito bilang tagapagmana yung second wife. Usapang Legal. Bakit ko binabanggit na bilang tagapagmana? Kasi kung nagkataon po na hindi kasal ang nanay at tatay ninyo, pagkatapos ay syempre 'di ba nakihati na bilang share doon sa co-ownership, no, ni nanay at tatay, no, nung habang sila ay nagsasama. So kung hindi po nagkataon na hindi kasal, yun pong share ni tatay doon ay magiging bahagi ng community assets noong kanyang asawa, no, yung pangalawa niyang irog. Sabi nga nila. So ibig sabihin, kung naging bahagi siya ng community assets, ay malaki ang porsyento dito nung iyong stepmom. Pero dahil ito ay eksklusibong property ni tatay at hindi na naging bahagi ng community property. So ibig sabihin, ang matatanggap lang dito ni stepmom ay yung mana, share niya sa mana. Nakuha po niya yung difference. Kung kasi naging community asset ito, no, malaki ang makukuha ng kanyang pangalawang asawa. Pero dahil siya ay nire-reserva po ito ng batas sa unang mga tagapagmana sa unang pamilya, lehitimong pamilya, so ibig sabihin, ang share lang niya dito ng stepmom mo ay maliit lamang bilang mana, katumbas ng mga mana ninyo sa inyong tatay. Usapang Legal. Eric Araya, good evening po, attorney. Iba naman ang question niya dahil ang tinatanong niya ay kasong grave threat. THREAT. Ang grave threat, at ilang taon ang kaso ilang taon ang kulong sa kasong grave threats, no? Ang kulong po ay kung grave threats ay depende po kung ano ang parusa dun sa original na nakumit
Kung ano yung kung halimbawa po ay kung hindi lang threat yun at kung tinotoo yung krimen na gustong gawin, no? 1 degree lower. So hindi ko po mapipinpoint kung ano exactly ang parusa dahil ang range po nito ay 1 degree lower dun sa kaso na gusto niya sanang gawin pero hindi niya ginawa pero pinantakot lang sa inyo. Usapang Legal! Next question please before we pause for commercial. Sino po ang mas may karapatan sa bahay na napundar nyo sa pagsasama nyong mag-asawa kapag naghiwalay ang mag-asawa? Lalaki ba o babae? Abay, wala po akong sawa. Joke lang. Pero hindi po tinitingnan kung babae o lalaki. No? Kung kayo po ay nag-live-in, pagsasama, kung kayo po ay mag-asawa talaga, no? Kinasal, no? Kayo po ay magpaparte ng patas, no? Kung halimbawa naman po, no? Kung halimbawa naman po na kayo ay nasa live-in relationship, no? Pagpapartehan po ninyo, unless of course merong katibayan, no, na kayo ay ito lang ang ito ang ambag ko, no? Ito ay ako talaga ang kumuha nito. But kung halimbawa po may sabit, yung isa sa inyo, no, at kayo ay nagsama, pagkatapos eventually naghiwalay kayo, lahat ng napundar niyo habang kayo ay nagsasama ay titingnan, ay paghahatian ninyo according to magkano ang nambag ng isa't isa sa inyo. So, according to ambag na pera. Usapang Legal! Hindi tinitingnan kung babae o lalaki kayo. Ang tinitingnan magkano ang ambag. Lanlan Fortes, magandang gabi. Gayon din sa iyo, Joy Garimbao. Henry Dolohan, magandang gabi dyan sa Botolan, Zambales. Gayon din sa Leo Havares. Ang question ni Gael, paano naman ang mga designers na damit? Yung damit ay personal use, no? So hindi ito maituturing na alahas. So therefore, kung halimbawa halimbawa ikaw Gael ay nag-asawa, pagkatapos mahilig ka sa designer na damit, no? Yun, sa'yo lang yun, hindi siya community property. So therefore, no, safe na bibili. Kung may asawa ka na, safe na bumili ng mga damit. Usapang Legal! Paano yung bag? 'Di ba? Yung bag mahal din, lalo na pag age, no? Yung mga iba pang mga branded na mga purse, mga bags na nag-a-accumulate ng value. Yung LV kasi hindi naman bagaman at medyo may kamahalan din. Ang LV daw po ay para sa mga middle income working professionals. Ayan, yun daw po yun. So hindi talaga siya pang investment, no? Pang everyday use ang LV para sa mga working professionals. Usapang Legal! Pero Mr. Lanlan Fortes ng Palawan, kapag kayong mga mamahali na bags, no, na ikinukonsider na investment, palagay ko may habol yung asawa mo dito o may habol ka dito kung yung asawa mo ang nahihilig bilang investment. Pero kung for everyday use, no, yung mga bags, palagay ko ito ay exclusive ng kung sino man ang gumagamit or sino man ang may-ari. Usapang Legal! Next question please. Good afternoon po, attorney. Paano kapag may prenup na complete separation of properties tapos namatay ang isa sa partido? Maapektuhan ba ang pagiging legal na beneficiary na asawa o di po makakatanggap ang legal na asawa? Maituturing ba na property ang SSS benefits? Yan po at iba pa ang ating tatalakayin sa ating pagbabalik. Diyan lamang po kayo. Tanong Bayan, Attorney Rina Seco, tinatalakay po natin tungkol sa mga alahas at iba pang mga properties. Kung paano ba ito makaklasify, ano yung karapatan ng mga asawa ninyo, dahil kayo lamang may asawa. Sabi lang ng iba dyan, malas, patag-asawa ka pa? Hindi naman. No? Meron lang talagang hindi siniswerte. Pero well, marami sa mga kakilala ko, ay ewan ko kung pinaplastic lang nila ako, ay swerte naman. Anyway, before we pause for commercial, ito yung question niya, paano kapag may prenuptial agreement at complete separation of properties? Tapos namatay po ang isang partido, maapektuhan ba ang pagiging legal na beneficiary na asawa? O hindi ba makakatanggap na ang legal na asawa, maituturing ba na property ang SSS benefit? Usapang Legal!
ang spouse po, no, can still benefit, ang spouse pa ay maaari pa rin maging beneficiaryo ng SSS death benefit, no? Kahit pa merong complete separation of property. Hindi po naaapektuhan yung pagiging beneficiaryo sa SSS or designated beneficiary. Ang SSS law po mismo ang nagtatakda nito. Ngayon, ano naman ang naapektuhan ng complete separation of property? Yung separation of for purposes of division po ng mga ari-arian. In fact, no, kahit parang pa kayong total separation of property or complete separation of property, yung asawa po ninyo, no, ay meron po siya, ay siya rin po ay tagapagmana pa rin po ninyo. Usapang Legal! So yung yung pong SSS benefit, mananatili po yun kung sino yung beneficiaryo. Kahit pa merong prenuptial agreement na sinasabing total separation of properties. Now, next question please. Lubos-lubosin na natin dahil napakarami habang tumatagal, dumadami yung mga questions. Attorney, meron po ako naging ka-live-in at nagkaroon kami ng talyer. Bale, ako po lahat ang nag-asikaso sa lahat at ako din po ang nakapangalan. Pero sa kanya naman po lahat, pera ang ipinangbili ng lahat-lahat po. Now po, attorney, hindi na kami magkasama sa iisang bubong. Tanong ko po, kung meron ba akong habol sa talyer na naitayo namin nung kasama ko pa siya? Usapang Legal! Kayo po ba ay may sabit? O may sabit po ba siya nung kayo ay nagsasama? Kasi napakahalaga pong matingnan, no, kung kayo ba ay may sabit o wala, or ang isa sa inyo ay may sabit o wala. Ang sinasabi po kasi ng family code, kapag ang dalawang taong nagsasama ay without the benefit of marriage, na hindi kasal, at wala namang legal impediment to get married, no? Wala namang hadlang para sila ay magpakasal kung gugustuhin nila, no? Ang kanilang ang sasaklaw sa kanilang mga ari-arian na napundar habang sila ay nagsasama ay tinatawag na co-ownership. At sino man sa kanila ay hindi maaring magdispatcha ng anumang bahagi ng co-ownership nang walang consent ang isa. So, ibig mong sabihin, hati po kayo. So, pareho kayong may karapatan doon sa mga, doon sa talyer, no, na inyong naipundar. Usapang Legal! Ngayon, ang tanong, no, paano kung ang isa sa inyo ay may sabit? No? Kung ang isa po sa inyo ay may sabit, ibig sabihin may legally married pa sa iba, no? Kung magkano po yung ambag niya, yun po ay kanya. Yung kung magkano yung ambag ninyo, yun po ang inyo. Ngayon, kung halimbawa po kayo ang may sabit, yung katumbas ng naging ambag ninyo, mapupunta yun dun sa inyong legal na pamilya. Usapang Legal! Yun, pati na din yung income doon ay porsyentuhan according to magkano ang naging ambag na pera, hindi sipag, hindi kugi, sabi ng mga Bisaya. Okay, next question please. Ayan, attorney, ask ko lang po, yun bang property na namana ng first wife sa parents niya? Tapos namatay siya. Then si husband nag-asawa uli. May right ba si second wife sa mana ng first wife sa parents niya? Wala po anak sa first marriage. Usapang Legal! Okay, mana, kailan po ba ito, well, generally po ito pong asawa, pangalawang asawa, syempre wala siyang pakialam. Hindi siya katataspulong doon, wala siyang benepisyo or hindi siya makikinabang, wala siyang karapatan doon sa mana nung unang asawa, no? In essence, indirectly maari siyang makinabang. Bakit kanyo? Kasi kung halimbawa po ito ay, say for example, namatay yung asawa, nung namatay yung asawa, naging minana ito nung babae minana ito ng babae, and therefore nung namatay yung babae, no, yung asawa,
yung kanyang husband ay nagmana din bilang ang husband po, ang asawa po ay tagapagmana din ng kanyang asawa or compulsory heir ng kanyang asawa. So therefore, yung minana niya, indirectly, makakabenepisyo po yung pangalawang asawa. Usapang Legal. Pero take note po, hindi po masusolo, sabi niyo walang anak, hindi po masusolo ninyo, hindi po masusolo nung naiwang asawa yung property. Bakit? Kasi yung property po, hindi niya masusolong mana noong naiwang asawa because kung may kapatid po yung may kapatid po yung namatay, namatay si Mrs. ay paghahatian po ni Mr. ng naiwang asawa at nung mga kapatid ni Mrs. yung naiwang ari-arian. Usapang Legal. Masusolo lang ito noong naiwang asawa kung walang magulang yung namatay at wala rin siyang mga kapatid. Dahil sabi nyo nabanggit nyo po, wala namang anak, yung namatay. Usapang Legal. So indirectly, makikinabang yung pangalawang asawa. Bilang naging may-ari yung asawa, yung asawa niya, yung magulo kasi parehong asawa-asawa eh. So yung husband, si husband dahil nag-asawa uli, yung indirectly makikinabang yung second wife, doon sa minana niya mula doon sa kanyang asawa na namatay, na na-acquire naman itong asawang namatay yung property bilang mana sa kanyang mga magulang. Magulo, no? Usapang Legal. Next question, please. Meron pa ba? RHTV, wala na. Meron kasing question pa dito na, saan may question dito? Kanina nakita ko yung Bisaya yung question. Attorney Good PM, Attorney Duhami magsuon. Dayon, gipa-survey nila ang yuta. Wala man ko. O niya, attorney, dako man kaayo ang overlap. 5,000 square meters gyud, attorney. Pwede ba? Kuralon na ako ang dalan, attorney. Gibalhin man good nila ang muhon sa otlanan sa maong tunga. Ilaman og gihimuan og bodega sa Kopras. Please tagay ko og unsay angay na kong buhaton. Ilaman ko gidaog-daog lagi kay wala gyud ko kwarta. Unya grade 4 ra akong grado ako si Blanca. Please, attorney, gidaog-daog gyud ko nila kay lagi walay grado niya. Pobre pa gyud. Salamat. Ito yung question niya. Ang sinasabi niya, dalawa kaming magkapatid. Ngayon, sinorvey nila yung property na wala ako. So, malaki ang diferensya dahil nag-overlap sila by 5,000 square meters. Abay, kalahating hektarya. Pwede ba na kuralon? Kuralon is i-fence. Bakuran ko yung daan kasi nilipat nila ang muhon sa utlanan, sa pagitan. At yung portion ay ginawa nila ng bodega, ng kopra. Bigyan niyo po ako ng tawag doon, ng advice kung ano ang dapat na gawin. Ipa-resurvey po ninyo. Ipa-resurvey po ninyo, relocation survey, para matiyak at ma-identify talaga yung saan yung muhon, yung pagitan ninyong dalawa. Assume na ito ay mana ninyo. So, ipa-identify po ninyo kung saan talaga yung pagitan. At pagkatapos, syempre, ma-identify po ninyo hanggang saan. Kapag ka po na-identify na ninyo kung hanggang saan talaga ang pagitan, that's the time, ipakoral ninyo, ipa-fence ninyo. Usapang Legal. Maganda po idulog ninyo sa barangay para po kayo ay magkaintindihan at makapag-usap ng masinsinan. Usapang Legal. Anyway, nakasama ko po sa kabilang side, Jeric Barreto, yung aking paborito. Kung sino nakaupo dito, ng paborito ko eh. Nag-assist din po sa atin si Miss Sophia Gans, and of course mga taga DZRH News Television at DZRH or MBC Media Group IT Department. Ako naman po ang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco. Happy weekend po sa inyo, at syempre maghanda po para sa parating na bagyo, wala pa rin pong tatalo sa tamang paghahanda. Ako po ang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang gabi. Sumainyo